Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng likha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, nagbilain ang kanyang ngalan. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ikaw ay buhay, ikaw ay nakapagsisimba, iyan ay palatandaan na minamahal ka ng Diyos. Upang maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin na tayo'y nagkasala. Humingi tayo ng awa at kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ng Panginoon." Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan ni Cain ng isa pang anak na lalaki, at Abel naman ang ipinangalan nito. Naging pastol ito, at si Cain naman ay magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog sa Panginoon ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at hinandog ang pinakamainam na bahagi. Ang Panginoon ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito
Hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ng Panginoon, "Anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangan pagtagumpayan mo ito." Isang araw, nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid. Wika niya, "Abel, mamasyal tayo." Sumama naman ito. Ngunit pagdating sa kabukiray, pinatay niya ito. Tinanong ng Panginoon si Cain, "Nasaan si Abel?" "Hindi ko alam," tugon niya. "Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid?" At sinabi ng Panginoon, "Cain, nakapangingilabot ang ginawa mo. Sumisigaw ka sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng paghihiganti. Susumpain ka't palalayasin sa lupaing ito, lupang natigmak ng dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Mungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan, hindi ka mag-aani, wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig." Napakabigat namang parusa ito, sabi ni Cain sa Panginoon. "Ngayong pinalalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig, papatayin ako ng sino mang makakikita sa akin." "Hindi," sagot ng Panginoon. "Parurusahan ng 7 ibayo ang sino mang papatay kay Cain." At nilagyan niya ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sino man na ito'y di dapat patayin. Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, "Binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel," at ito'y tinawag niyang Set. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos tayo maghandog, pasalamat na malugod. Sa Diyos tayo maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat na tinatawag sa silangan at kanluran. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Sa Diyos tayo maghandog, pasalamat na malugod. Bakit ninyo inuusal yung aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at ni ayaw na tanggapin yung aking mga utos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana, kaya naman ang akala kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon nang kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawaan ang ginawang kamalian. Sa Diyos tayo maghandog, pasalamat na malugod. Hallelujah, 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 Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay patungo sa Amang Banal.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya humingi sila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Magandang umaga, kapanalig. Yung mga Pariseo, mga eskriba, lumapit sila kay Jesus. May masamang intensyon para siluin. At humingi sila kay Jesus ng palatandaan mula sa langit. Napabuntong hininga. Ay, bakit naghahanap ng tanda? Para bagang sinasabi ni Jesus, ano ba naman to? Hindi pa ba sapat? Nagpagaling ng may sakit, bumuhay ng patay, nagparami ng tinapay, ano pa bang tanda mula sa langit ang hinahanap ng mga tao na ito? Kaya sabi ni Jesus, walang ipakikita sa inyo. Kasi ang dami ng pinakikita, ayaw nyo namang tignan. Ang dami ng binibigay, ayaw nyo namang tanggapin. Ayaw manampalataya. Kapanalig, ikaw ay buhay. Ikaw ay nasa bahay mo ngayon, yung iba nasa ospital. Yung iba po sa atin may sakit, may kapansanan, pero humihinga ka pa. Kaya mong makinig ng misa. Kaya mong magdasal. Kapanalig, may palatandaan na ipinakikita ang Diyos sa iyo. Minamahal ka niya, hindi ka niya iiwanan, kinakalinga ka ng Panginoon. Hindi ibig sabihin walang hirap, hindi ibig sabihin walang sakit. Hindi ibig sabihin walang problema. Minamahal ka ng Diyos, kung kahit may hirap, may sakit, may problema, nararamdaman mo pa rin ang yakap ng Diyos, ang pagkalinga ng Panginoon, nararamdaman mo pa rin, karamay mo ang Diyos, kasama mo siya sa pagpasan ng iyong krus. Pero meron po sa atin siguro nagtatanong, Father, pwede nga po bang magpakita si Lord ng sign? Katulad po dun sa letter sender, yun yung hinahanap niya, sign. Ano ba, tatanggapin ba niya ulit yung boyfriend niya na nakabuntis ng ibang babae? Humingi ng tawad, siya daw yung mahal. Tatanggapin ba niya? Or baka ito daw yung sign na dapat nang mag-move on, makipaghiwalay doon sa kanyang boyfriend na nakabuntis ng ibang babae. Sign. Paano malalaman ang kalooban ng Diyos? Ano ba ang gusto ng Diyos na ipagawa sa iyo ngayon, kapanalig? Merong iba nag-iisip, mag-a-abroad o dito na lamang sa Pilipinas. Nag-iisip kung magsisimula ba ng negosyo, anong negosyo yung sisimulan. Sang eskwelahan, papasok ng kolehiyo, anong kurso ang kukunin. Mandaming lumalapit sa akin, mga kabataan, yun yung mga tanong. Yung iba, papasok ng seminaryo para magpari, at marami din po sa amin, papasok ng kumbento para magmadre. Pero lahat po tayo, isama mo na ako,
Lahat tayo naghahanap ng sign. Lord, ano ba ang gusto mo? Ano ba ang gusto mong gawin sa buhay ko? Ano po ba ang gusto mong tahakin ko? Saan niyo po ba ako gustong pumunta? Paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos? Ano yung sign na dapat mong tingnan, na pinakikita na ng Diyos sa atin? Sabi po sa Kawikaan, Proverbs, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Ibig sabihin nito, kapanalig, pwede mo palang malaman ang gusto ng Diyos para sa iyo. At upang malaman mo yung gusto ng Diyos para sa iyo, hindi mo kinakailangang mag-aral ng philosophy, theology, psychology. Ito yung mga pinag-aaralan namin sa seminaryo. Hindi. Hindi mo kinakailangang maging pare, maging madre, maging doktor. Hindi mo kinakailangang buksan yung Google Maps o kaya Waze para malaman mo kung saan ka dapat magpunta. Kung gusto mong malaman yung kalooban ng Diyos, sabi sa Bible, trust in the Lord with all your heart. Magtiwala ka sa Diyos, buong puso. Hindi umaasa sa iyong mga nalalaman, pero magtitiwala sa Diyos. Hanapin mo yung kalooban niya at ipakikita niya sa iyo ang mga tama at nararapat mong gawin. You have to seek God's will. Kapanalig, kung ikaw ay lumalapit na sa Diyos at nagtatanong ka, Lord, tulungan mo naman ako. Naku, maganda yan. Start na yan. Kapag hinahanap mo, kapag hinahangad mo yung kalooban ng Diyos, matatagpuan mo, kapanalig. Alam ko yan. Lahat tayo, ikaw, pinili mo yung mapapangasawa mo, pinakasalan mo, marami ka ng anak sa kanya, matagal na kayo nagsasama. Alam mo pinagdasal mo yan. Ako, pinagdasal ko tong pagiging pari ko. Magsi 16 years na ngayong taon bilang pari. Pinagdasal. Kapag tinanong mo si Lord, kapanalig, God will answer. Kapag humingi ka ng guidance, ibibigay niya yung paggabay na yun. Sinabi naman ni Jesus, di ba? Humingi ka, ikaw ay tatanggap. Pero kailangan mong hingin. Humanap ka at ikaw ay makatatagpo, pero kailangan mong hanapin. Kumanto ka at ang pintuan ay pagbubugsan ka. Pero kailangan mong subukan, kailangan mong kumatok. At malalaman mo yun, hindi sa napag-aralan mo, bagkus sa tiwala na ibinibigay mo sa Diyos. Kaya hindi makita ng mga Pariseo at mga eskriba yung sign. Andiyan na sa harapan nila. Napakaraming sign. Napakaraming milagro na ang ginawa ni Jesus. Hindi nila makita yun na sign from heaven. Why? Kasi wala silang tiwala. Wala silang pananampalataya. Upang makita mo yung sign, upang makita mo yung miracle na napakarami, na napakalaking, you have to trust in the Lord with all your heart. Sinabi naman ni Jesus, di ba? Kailan nagaganap yung milagro? Kapag meron kang pananampalataya kahit sinlaki ng butil ng mustasa. Hindi nakakagawa ng milagro sa Jesus kahit gusto niya. Hindi siya nakagagawa ng milagro kung walang pananampalataya. Nagpunta siya dun sa hometown niya, sa Nazareth. Nagtaka siya Hindi sila nanampalataya. Tuloy, wala siyang masyadong milagro na nagawa doon. Maliban sa ilan
ng mga may sakit na kanyang pinagaling. Pero gusto pa niyang gumawa ng maraming miracles eh. Kaya lang, they lack faith. Kulang sa pananampalataya. Kapanalig, kung nais mong makita yung mga sign, kung nais mong makita yung kalooban ng Diyos, trust the Lord with all your heart. Anong ibig sabihin ng trusting in the Lord with all your heart? Ibig sabihin, magtiwala ka, nakasama mo ang Diyos. Si Lord, binigyan tayo ng isip, talino, kakayahan. Hindi sasabihin ni Lord na kumaliwa ka o kumanan. Hindi sasabihin ni Lord, dumiretso ka, mag-U-turn ka. No. Ano ibig sabihin ng trust? Yung trust, magtiwala ka na kung didiretso ka, kung kakanan ka, kung kakaliwa ka, kung saan ka man pupunta, magtiwala ka that God is with you. Magtiwala ka na kahit yung napuntahan mo, mabagyo, maulan, may baha, may lubak, magtiwala ka, nakasama mo ang Diyos. Umuulan, basa din si Lord. Nalubog ka sa baha, nakalubog din sa baha si Lord, kasama mo. Emmanuel, God is with you. Hindi niya sasabihin, magpari ka, magmadre ka, mag-asawa ka. Ang sasabihin lang ni Lord, ikaw yung gagawa ng desisyon. Pero huwag kang matakot. Trust in the Lord with all your heart. Kasi lahat yan mabuti eh. Pag masama, huwag mong gagawin. Pero mabuti yan eh. Kailangan mong kumatok dyan sa pinto. Kailangan mong hangarin yan. Pero huwag kang matakot. Kasi anuman yung desisyon na gagawin mo, kasama mo ang Diyos. At dun sa pagtitiwala mo, dun mo malalaman eh, ito yung gusto ni Lord para sa'yo. Ako, na-discover ko yan bilang pari for 16 years. Ikaw, sigurado ako, na-discover mo yan. Napakasal ka dyan sa asawa mo. May mga anak na kayo. Okay naman. Na-discover mo yan. Iyan yung gusto ni Lord. Paano mo nalalamang iyan yung gusto ni Lord? Kasi sa kabila ng maraming mga pagsubok, sa kabila ng maraming napagdaanan mo, nandyan lagi si Lord, di ba? Kasama mo. Hindi ka pinababayaan. Hindi ka iniiwan. Sign yan. Na sa lahat ng mga napagdaanan mo, you are never alone. Kasama mo ang Diyos. Mga panalig, naghahanap ka ba ng sign? Okay lang. You have to seek for the sign. Kailangan mong hanapin yan. Kaya lang mag-ingat ka, kapanalig. Kasi kapag hinanap mo ang kalooban ng Diyos, kapag hinangad mo ang kalooban ng Diyos, talagang matatagpuan mo. Seek the Lord. Trust in Him with all your heart. Do not depend on your understanding. Seek God's will in all you do. And God will show you which path to take. Amen. Bumaling tayo sa Diyos Ama sa panalangin para sa biyaya na makapagbagong buhay at matatag na maniwala sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob ating itutugon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan na may
walang kapagurang maging tagapaghatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa mga taong may tunay na pusong naghahanap sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Bilang mga makasalanan, naway mas malalim nating maunawaan ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat ng nagbabalik loob sa Kanya ng may kababaang loob at nagsisising puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Tayong lahat naway magkaroon ng malalim at tunay na pananampalataya sa Diyos na hindi naikakahon sa mga panlabas na anyo ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makaunawa sa walang patid na pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kanilang mga dinaranas na pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga namatay, naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. O Diyos, gabayan mo ang lahat ng araw ng aming masalimuot na buhay. Bigyan mo kami ng kaligtasan at banal na kapayapaan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos na Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin tayo mga kapatid. Pangtong ating pag-alay, kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin. Nang aming gaganaping paghahain, kami naway itaguyod nang gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit. Sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O
aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay kailanman. Ang ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco naming Santo Papa, na Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyaktang puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya. Lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa Amang nasa langit. Ama namin sumasalangit ka, sambahala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan ng kapayapaan sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo, natatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ng katotohanan. O Birhen ng katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo, ingatan, pagalingin ang iyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, mayo kayo sa kapayapaan, binabahagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan. Tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan ng sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupurit pasasalamat, sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo't higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya. Ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba. Ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Heso Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan. Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Kawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo
de fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio occidenti amut proque comporsit laudatio. Panem de cielo prestistiis. Omne delectamentum in se abentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus. Ita nos corporis et sanguinis tuis sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iuta sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Amen.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,